Kagalang-galang na School Division Superintendent Dr. Yolanda B. Cartina, kinagpipitagang punong guro Ma'am Paulita Sapra, Mrs. Victoria M. Karongkong, EPS 1 Home Economic Parent Supervisor, mga guro, mga minamahal kong magulang, mga panauhin at sa mga mapapalad na nagsipagtapos ngayong taon, isang mapagpala at matiwasay na hapon sa inyong lahat. Pero bago ako makalimot, nais ko munang pasalamatan ng taus-puso si Ma'am Paulita Sapra sa magandang pagpapakilala sa akin. Parang nanibago ako sa aking sarili. Ako nga ba ang taong tinutukoy niya? Nagalangan tuloy akong tumayo para humarap sa inyo. Ngunit hindi ko iyon gagawin, sapagkat ang graduate sa Tropical Village National High School kailanman ay hindi umaatras sa anumang pananagutan at hamon na inatang sa kanya. Alam po ninyo, ngayon lang po ako magsasalita sa ganito karaming tao. Pero gagawin ko po ang lahat upang maihatid ko sa mga nagsisipagtapos ang aking mensahe. Labis po akong nagagalak at maging bahagi sa pagdiriwang na ito. Isang kasiyahan ang makalipas ang 11 taon sa paaralang sumubaybay sa panahon ng aking kabataan. Subalit, higit sa lahat, akin po ang malaking karangalan maging panauhing tagapagsalita sa pinakamahalagang okasyon sa buhay ng mga mag-aaral. Naalala ko po 11 taon na ang nakakalipas. Noong panahong iyon ay ginawaran din ako ng medalya sa stage na ito. At noong panahong ko, hindi naman po sa pagmamayabang, isa po ako sa top 10 student na nagtapos dito sa Tropical Village National High School. Ma'am Ricare, salamat po sa award na Best in Agriculture. Alam po ninyo kaya nasabi ko ang award na yon kasi naalala ko ng panahon namin ay masaya po kami nagtatanim sa lugar na yon. Si Ma'am Ricare po ang THE teacher ko at siya rin ang advisor ko nung 4th year high school pa po kami. Ma'am Di Mailig, salamat po sapagkat isa rin po kayo sa gumabay sa akin. Si Ma'am Di Mailig naman po ang naging advisor ko noong 3rd year high school pa po ako. At sa lahat ng gurong naririto, Ma'am and Sir, taus-puso po akong nagpapasalamat sa inyo. At hindi ko rin makakalimutan siguro kung saan man ako magpunta, itong taong to ay babalik-balikan ko dito sa Tropical Village National High School. Ma'am Indaya or former Miss Peren. Ma'am, maraming salamat po. Noong 2nd year high school pa po ako, naghiwalay po ang aking mga magulang. Dahil sa pangyayaring iyon, ako ay halos napabayaan ng aking mga magulang sa aking pag-aaral. Isang araw, enrollment po yun. Lumapit po ako kay Ma'am Indaya. Sabi ko, Ma'am, hindi muna ako mag-aaral ngayong taon na ito. Kasi po, wala akong gamit sa school at kinuwento ko po sa kanya ang nangyari sa magulang ko. Alam po ninyo ang ginawa niya sa akin? Siya ang bumili ng notebook, papel at iba pang gamit. At ang sabi niya sa akin, sayang daw kasi kung hinto ako sa pag-aaral kasi po sa section niya, ako po ang top 1. Ma'am, maraming salamat po. Nakasaad po sa tinanggap nating imbitasyon at nakasulat din sa tanghalan ang tema ng ating gawain sa hapong ito, Your Gift of Learning, Our Tool for Nation Building. Sa Tagalog po, ang alay o handog mong kaalaman, ang gamit o kasangkapan sa pagtatag ng bansa. Walang sinumang makasasalunga sa katotohanan kalakip ng pahayag na nabanggit. Ang karunungan ang susi upang makabuo tayo ng isang bansang maayos, matuwid at matatag. Edukasyon ang tunay na kailangang pundasyon sa pagtatayo ng isang lipunang may malasakit, may pakialam at laang tumulong para matamo ang dakilang hangarin tungo sa pagbabago. Naalala ko po na ako ay nag-aaral na tulad ninyo. Masipag po akong mag-aral. Wala po akong inuurungan, mapareport o recitation o exam. Lahat yan pinagbubuti ko. Kasi maaga akong namulat na ang edukasyon ang paraan ko para mas magkaroon ako ng mas magandang bukas. Kaya naman sa mga mag-aaral, huwag po tayong maging materialistic. Kung anong meron tayo, matuto tayong makontento.
Pagyamanin natin ang ating mga talento upang sa ganun makatulong tayo sa ating sarili at makatulong din tayong paunlarin ang ating pamayanan. Ang pagkamit ng tagumpay ay kailangan buo ang determinasyon, tiwala sa sarili, may pananampalataya sa Diyos, at disiplina upang makamit ang mas magandang kinabukasan. Naalala ko po nang ako ay bata pa, akala ko po ang totoong tagumpay o success that you became a famous or become a star, drive a brand new car, magkaroon ng magandang bahay. But now, nag-iba na po ang aking pananaw. Hindi mahalaga kung gaano kalapit o kalayo ang ating narating. Ang mahalaga po ay kung paano natin nagamit ang lahat ng magagandang talento na ibinigay ng Panginoon at ang magandang aral na binahagi sa ating mga magulang. At higit sa lahat, baunin natin ang magagandang leksyon na itinuro sa atin ng ating mga mahal na guro. Lagi po ninyong tandaan na ang kahirapan ay kailanman ay hindi naging hadlang sa pag-abot natin sa ating tagumpay. Marapat ito'y maging silbing lakas at panglaw natin sa pag-abot sa mas magandang kinabukasan. Alam po ninyo, nais kong ibahagi sa inyo ang aking karanasan nang ako ay nag-aral ng kolehiyo. At sana po may mapulot kayong aral. Pero bago ko mag-umpisa, nais ko munang tanungin ang mga nagsisipagtapos. Nagising pa po ba tayo? Medyo mahina ang sagot. Uulitin ko, gising pa po tayong lahat? Yan, malakas na. Pwede na akong mag-umpisa. Just sit back and relax para di tayo mag-collapse. Malapit na po akong matapos, 3 oras pa. Hindi, biro lang po. Kanina ang kwento ko sa inyo ang buhay high school. Ngayon naman po ang buhay college naman. Nang tumungtong ako ng kolehiyo ay sariling sikap ko iyon. Ang ginawa ko po ay nag-take ako ng exam sa TUP Cavite at pinalad makapasa sa kursong Bachelor of Science Computer Engineering. Dahil nga sa kapos ako sa salapi at suporta ng magulang, kaya pinili ko ang panggabi na schedule. Upang makapaghanap buhay naman ako sa araw para matustusan ang aking pag-aaral. Pumasok po akong taga-deliver ng soft drinks doon sa lugar namin. At ang sahod ko po nung panahong iyon ay 100 pesos per day. Subalit ang trabahong iyon ay hindi sapat para matustusan ang aking pag-aaral. Kaya naman nagdesisyon po akong huminto sa pag-aaral at lumuwas ako ng Maynila. Sa kadahilanan po, kailangan kong maghanap ng trabaho na medyo malaki ang sweldo para naman makaipon ako at makapagpatuloy sa aking pag-aaral. At awa ng Diyos, nakakuha ako ng trabaho. To make story short, nagkaroon ako ng trabaho. Ako po ay isang housekeeping aide sa isang malaking private hospital doon sa may Quezon City. At pinalad po akong makakuha ng schedule sa trabaho ko na 6 ng umaga hanggang 3 ng hapon. Ngayon ako po ay nagbalak muli mag-aral at pinalad na naman akong makapasok sa TUP Manila o Technological University of the Philippines, TUF Manila. At nakakuha uli ako ng schedule na panggabi mula 5 ng hapon hanggang 10 ng gabi sa kursong Bachelor of Science Computer Electronic Communication Engineering. Dahil nga po sa aking determinasyon at makatapos, ipinakita ko sa aking pinapasukang hospital na hindi hadlang ang aking pag-aaral para hindi ko magampanan ang aking tungkulin sa trabaho sapagkat ako'y pagod na halos kalahati ng aking katawan bumagsak dahil sa araw-araw na puyat. Araw-araw na halos 2-3 oras ang tulog ko. Dahil pagkagaling ko sa school ay 12 o'clock o 1 o'clock na ng gabi, ako makarating sa inuupahan kong bahay. Gigising po ako ng 4 o'clock na umaga para may handa ang sarili sa pagpasok sa trabaho. Alam po ninyo ang sikreto ko? Unang-una, wala po akong bisyo, sigarilyo, alak. Para sa akin, wala may dudulot na maganda sa sarili ko. Trabaho, school, bahay lang po ako. Ginawa ko po yan ng 4 na taon. Dahil sa aking determinasyon, kasipagan, tiwala sa sarili, at pananampalataya sa puong may kapal, nagtagumpay po ako. Ngayon, dahil sa tiyaga ko, yung pangarap kong magkaroon ng magandang trabaho, natupad ko po iyon. Ngayon po, yung mga kasamahan ko sa trabaho ng housekeeping aide pa po ang work ko, ako na ngayon ang kanilang
supervisor. Sana may mapulot kayong aral. Sabi nga, life is not a matter of a destiny. It's a matter of choice. Na tayo po ang gumagawa ng ating kapalaran. Na sa atin pong mga kamay ang ating kaulad. Huwag nating hayaan na mawasak tayo sa mga negatibong komento at kritisismo na nanggagaling sa ibang tao. At bago po ako magtapos, inaanyahan ko po lahat na nagsipagtapos ngayon na mangyari, tumayo po tayong lahat. Masdan po ninyo ang inyong mga magulang. Huwag po kayong mahihiyang magpasalamat sa kanila habang nabubuhay pa sila. At bilang pasasalamat, magsisipagtapos, pasalubungan po natin sila ng masigabong palakpakan. At magsiupo na po tayong lahat. Mga magulang, inyo pong pagmasdan ng inyong mga anak na nagsisipagtapos ngayon. Ayan po sila. At yan po ang simula ng kanilang tagumpay. Kaya sa mga magulang, isa pong hamon ang nais kong ipabatid sa inyong lahat. At iiwanan ko ngayong hapon na ito, na sikapin po ninyong itaguyod o igapang ang pag-aaral ng inyong mga anak. Yan lamang po ang kayamanang maaaring maibahagi ninyo sa kanila. Remember, that a good parent is a reflection of a good children. Nakasalalay sa ating lahat ang magandang kinabukasan. Ang magandang kinabukasan ay nakasalalay naman sa magandang edukasyon. Tutulong tayo sa mga magulang natin para naman sa gayon, pagdating ng takdang araw, tayo naman ang agapay sa kanila. Ang edukasyon ay susi natin sa pag-unlad. Ikaw at ako, tayong lahat, maging bahagi ng pagbabago. Pagbabago na dapat ipamana natin hanggang sa susunod pang sa mga salinlahi. Hanggang sa susunod na henerasyon. Sa hapong ito, nais kong iwanan sa inyo ang katagang sinabi ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal, na the Filipino youth is the hope of our nation. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Muli, mabuhay ka mag-aaral. Mabuhay ka Tropical Village National High School. Mabuhay tayong lahat. Isang matagumpay na hapon sa inyong lahat.